3 taon na ang nakararaan mula nang kinupkop ni Mang Tomas ang 3 batang palaboy na sina Alfred, Lina, at Manny. Sa simula, hirap silang makibagay sa bagong tahanan, ngunit sa pagmamahal at malasakit ni Mang Tomas, unti-unting natutunan ng mga bata ang halaga ng pagkakaroon ng pamilya at pagsisikap para sa magandang kinabukasan. Isang hapon, ang araw ay dahan-daang papalubog pagkatapos ng mahaba ngunit produktibong araw para kay Mang Tomas at sa kanyang mga inampon na mga bata, na tinuring na niyang kanyang mga anak. Habang hinihimas ni Mang Tomas ang kahoy na ginagamit sa paggawa ng bangka, tinawag niya si Alfred, ang pinakamatanda sa 3. "Alfred, halika dito at tulungan mo ako sa pag-ayos ng mga kagamitan," malambing na sabi ni Mang Tomas. Agad na lumapit si Alfred, ang 14 na taong gulang na batang may malalim na mga mata at masipag na mga kamay. "Opo Tatay Tomas," tugon niya habang kinukuha ang mga kagamitan mula sa kamay ng kanyang ama. Habang sila'y nagtatrabaho, napansin ni Mang Tomas ang seryosong mukha ni Alfred. "May iniisip ka ba anak?" tanong niya. "Wala naman po tay. Iniisip ko lang po kung paano ko mas mapapahusay ang paggawa ng bangka tulad ninyo," sagot ni Alfred na may pag-aalalang tono. "Anak, hindi naman kailangang magmadali. Ang mahalaga ay ang dedikasyon at ang pag-aaral mula sa karanasan. Darating din ang araw na magiging bihasa ka sa paggawa ng bangka," paliwanag ni Mang Tomas habang tinatapik ang balikat ni Alfred. Samantala, sa kusina, abala si Lina sa paghahanda ng hapunan. Bagaman 12 taong gulang lamang, natutunan na niya mula kay Mang Tomas ang kahalagahan ng pagiging responsableng miyembro ng pamilya. Habang hinihiwa ang mga gulay, iniisip niya ang kanilang nakaraan. "Ang layo na nang narating namin mula noong araw na iyon," bulong ni Lina sa sarili. Naalala ang araw na natagpuan sila ni Mang Tomas sa kalye. Biglang pumasok si Manny, ang bunso sa 3, na may ngiting parang walang problema sa mundo. "Ate Lina, ano pong hapunan natin?" masayang tanong niya. "May sinangag at pritong isda tayo ngayon Manny," sagot ni Lina na may ngiti rin sa labi. "Tulungan mo ako sa pag-ayos ng mesa." Habang sila'y nag-aayos ng mesa, hindi maiwasan ni Lina na isipin kung gaano sila kaswerte na natagpuan sila ni Mang Tomas. "Manny, naaalala mo pa ba nung una tayong nakarating dito?" tanong ni Lina. "Opo ate, pero parang hindi ko na matandaan yung hirap noon dahil sobrang saya ko dito," sagot ni Manny na may ngiti sa kanyang mukha. Matapos ang trabaho, sabay-sabay na kumain ang pamilya. Habang kumakain, nag-usap-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap at plano sa buhay. "Alfred, ano ba ang pangarap mo paglaki mo?" tanong ni Mang Tomas habang kinakain ang kanyang sinangag. "Gusto ko pong maging katulad ninyo tay. Gusto kong magtayo ng sarili kong pagawaan ng bangka at makatulong sa mga batang nangangailangan, katulad ng ginawa nyo sa amin," sagot ni Alfred na puno ng determinasyon. "Maganda yan anak, lagi mong tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo naiangat ang buhay ng iba," sagot ni Mang Tomas na puno ng pagmamalaki. Pagkatapos ng hapunan, sabay-sabay silang nagtipon sa labas ng bahay, sa ilalim ng mga bituin. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga karanasan sa araw na iyon, at nagpalitan ng mga ideya at plano para sa hinaharap. "Alam nyo mga anak, kahit anong mangyari, lagi niyong tandaan na mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan," sabi ni Mang Tomas habang yakap ang 3. "Wala tayong problema na hindi kayang maayos kung tayo ay magtutulungan." Habang yakap ni Mang Tomas ang kanyang mga anak, naramdaman nilang lahat ang init at pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, natutunan nila na ang pamilya ay hindi lamang sa dugo, kundi sa pagmamahal at pagsasama. Sa gabing iyon, natulog sila ng may ngiti sa kanilang mga labi, puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Alam nilang sa bawat pagsubok na darating, nandyan si Mang Tomas upang gabayan sila at turuan ng tamang landas. Ang kabanatang ito ay nagsilbing paalala sa kanila na kahit saan sila dalhin ng kapalaran, ang pagmamahal at pagkakaisa ng kanilang pamilya ang magpapanatili sa kanila na matatag at masaya. Isang umaga, maagang nagising sina Mang Tomas, Alfred, Lina, at Manny upang simulan ang kanilang araw sa pagawaan ng bangka. Habang naglalakad papunta sa tabing dagat, napansin ni Mang Tomas ang isang kakaibang anyo sa malayo. Isang sirang bangka na tila napadpad sa pampang. "Mukhang may problema ang bangkang iyon," sabi ni Mang Tomas habang tinuturo ang bangka. "Tingnan natin mga anak." Nagmadali silang lumapit sa bangka. Napansin agad ni Alfred ang malalaking sira sa katawan nito. "Tay,
Parang mahirap itong ayusin, sabi ni Alfred na may pag-aalangan sa boses. Habang tinitingnan nila ang bangka, isang maliit na nilalang ang lumitaw mula sa likod ng bangka. Isang duwende na may kulay berdeng damit, at may mahabang puting balbas. Siya ay si Alab, na may mukha ng labis na pag-aalala. Magandang umaga sa inyo, sabi ni Alab na may maliit na boses pero puno ng kabaitan. Ako si Alab, ang may-ari ng bangkang ito. Kailangan ko ang inyong tulong. Maaari niyo ba akong tulungan na ayusin ang aking bangka? Nagulat si Mang Tomas at ang mga bata sa kanilang nakita, ngunit mabilis na nagpakita ng kabaitan si Mang Tomas. Magandang umaga Alab. Ako si Mang Tomas, at ito ang aking mga anak, sina Alfred, Lina, at Manny. Tiyak na tutulungan ka namin, sabi ni Mang Tomas na may ngiti sa labi. Habang sinisimulan nilang ayusin ang bangka, nag-usap sina Mang Tomas at Alab. Ano po ang nangyari sa bangka ninyo? Tanong ni Alfred habang tinitingnan ng malaking butas sa gilid ng bangka. Ito ay isang mahabang kwento, sabi ni Alab na may halong lungkot sa boses. Habang ako'y naglalakbay kagabi, isang malakas na alon ang tumama sa bangka ko. Hindi ko na kayang ayusin ito mag-isa. Nagsimula silang magtrabaho, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Si Mang Tomas ay naghahanda ng mga kahoy para sa pagkukumpuni, habang sina Alfred at Manny ay naghahasa ng mga kagamitan. Si Lina naman ay naghahanda ng mga pako at pandikit na kanilang gagamitin. Habang nagtatrabaho, nagkaroon ng pagkakataon si Alab na makipag-usap kay Mang Tomas. Salamat sa inyong tulong Mang Tomas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo, sabi ni Alab na puno ng pasasalamat. Walang anuman, Alab. Natutunan ko mula sa aking buhay na ang pagtulong sa kapwa ay isang malaking bagay. Lalo na sa isang kagaya mo na nangangailangan ng tulong, sagot ni Mang Tomas habang nag-aayos ng kahoy. Habang nag-uusap sila, nagtanong si Manny na puno ng kuryosidad. Alab, saan po kayo nanggaling? Ang dami kong naririnig tungkol sa mga duwende pero ngayon lang ako nakakita ng totoo. Ah, bata, sabi ni Alab na may ngiti, ako ay nagmula sa isang mahiwagang lugar na hindi madaling makita ng mga tao. Kami ay tumutulong sa mga tao kapag kinakailangan, at sa pagkakataong ito, ako naman ang nangangailangan ng tulong. Nagpatuloy silang magtrabaho buong umaga. Habang tumatagal, naramdaman ni Alfred ang hirap at kapaguran sa kanilang ginagawa. Tatay, pagod na po ako, sabi ni Alfred habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Kaunti na lang anak, malapit na tayong matapos, sagot ni Mang Tomas na may pagmamahal sa boses. Alalahanin mo, ang pagtulong sa iba ay hindi laging madali, pero laging may gantimpala. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng pagtutulungan, natapos din nila ang pagkukumpuni ng bangka. Tumayo si Mang Tomas at pinagmasdan ang kanilang ginawa, puno ng kasiyahan. Ayos na, Alab. Subukan mong tingnan kung maayos na ang bangka mo. Lumapit si Alab sa bangka at hinaplos ito, naramdaman niya ang bagong tibay ng kanyang bangka. Salamat Mang Tomas. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo, sabi ni Alab na may luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Walang anuman Alab. Lagi kaming nandito para tumulong, sagot ni Mang Tomas na may ngiti. Habang paalis na si Alab, lumingon siya kay Mang Tomas at sa kanyang mga anak. Hindi ko kayo malilimutan. Isang araw, babalik ako upang suklian ang inyong kabutihan, sabi ni Alab bago tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Habang pauwi, naramdaman ni Mang Tomas at ng mga bata ang kasiyahan sa kanilang mga puso. Alam nilang nakatulong sila sa isang nilalang na nangangailangan at natutunan nila ang halaga ng pagtutulungan at kabutihan. Sa kanilang paglalakad pauwi, sinabi ni Mang Tomas, mga anak, lagi niyong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay hindi laging madaling gawain, ngunit ito ay laging may magandang balik. At sa bawat pagtulong natin, tayo rin ay maraming natututunan. Nang gabing iyon, natulog sila ng may ngiti sa kanilang mga labi, puno ng pag-asa at kasiyahan. Alam nilang ang kanilang kabutihan ay isang bagay na magdadala ng mas magagandang bagay sa hinaharap. Ilang araw matapos ang pagtatagpo kay Alab, nagpatuloy sina Mang Tomas at ang mga bata sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa paggawa ng bangka. Habang abala sila sa trabaho, bigla silang binisita ni Alab. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang ilang kakaibang kagamitan na kumikinang sa ilalim ng araw. Magandang umaga, Mang Tomas, Alfred, Lina, at Manny, bati ni Alab habang papalapit. Bitbit ko ang pangakong tulong bilang pasasalamat sa inyong kabutihan.
Nagtaka si Mang Tomas at ang mga bata sa mga kagamitang dala ni Alab. Ano po ang mga ito, Alab? Tanong ni Mang Tomas habang pinagmamasdan ang mga kakaibang gamit. Itong mga ito ay mahiwagang kagamitan mula sa aming daigdig. Hindi lamang basta mga kasangkapan ang mga ito kundi may taglay na mahika na makakatulong sa inyo sa paggawa ng bangka, paliwanag ni Alab. Nagumpisa silang gamitin ang kagamitan. Si Alfred, na mausisa sa teknolohiya, ang unang sumubok ng isang martilyo na hindi kailangan ng pako. Tuwing hahampasin niya ito sa kahoy, kusa itong lumilikha ng perpektong koneksyon, na parang magic. Kamangha-mangha, Alab. Paano ito gumagana? Tanong ni Alfred, puno ng pagtataka. Ang martilyo na iyan ay may kapangyarihang alamin ang pinakamainam na paraan para i-konekta ang mga kahoy nang hindi nasisira ang materyal. Magiging mas mabilis at matibay ang inyong mga gawa, sagot ni Alab. Si Lina naman ay may hawak na liya na kusang nag-aayos ng ibabaw ng kahoy, ginagawang makinis ng walang kahirap-hirap. Tatay, tingnan ninyo. Hindi na ako pagod sa pagkikiskis. Parang magic talaga. Nakita ni Manny ang isang lag-ari na kusang umiilaw tuwing gagamitin sa dilim, na para bang may sariling isip. Napakainam. Hindi na natin kailangan ng ilaw sa gabi kung kailangan nating magtrabaho ng matagal, sabi niya na may excitement. Habang nagtatrabaho sila gamit ang mahiwagang kagamitan, naupo si Mang Tomas at pinagmasdan ang kanyang mga anak. Napuno siya ng pagmamalaki at pasasalamat. Alab, hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat sa iyo. Napakalaki ng iyong naitulong sa amin. Ang mahalaga, Mang Tomas, ay ginagamit ninyo ang mga kagamitang ito para sa kabutihan. Bilang mga tagapag-alaga ng mga kagamitang ito, kayo ngayon ang magpapasa ng kabutihan na ito, sagot ni Alab na may ngiti. Napaisip si Alfred sa sinabi ni Alab. Tatay, paano kung marami pa tayong matulungan gamit ang mga kagamitang ito? Hindi lang sa paggawa ng bangka, kundi sa pagtulong din sa komunidad. Sumang-ayon si Mang Tomas. Tama ka, Alfred. At simula ngayon, gawin natin itong misyon ng ating pamilya. Gamitin natin ang regalo na ito hindi lang para sa atin kundi para sa ikabubuti ng lahat. Sa gabing iyon, nagtipon ng pamilya sa tabing dagat, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nag-usap-usap sila tungkol sa mga posibilidad na dala ng mahiwagang kagamitan. Ang bawat isa sa kanila ay nagbahagi ng kanilang mga ideya kung paano pa nila mapapabuti ang kanilang paggawa ng bangka, at kung paano nila mapapalawak ang kanilang tulong sa komunidad. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya silang gamitin ang regalo na ito hindi lamang para sa personal nilang kapakinabangan, kundi bilang isang paraan para makatulong sa mas marami pang tao. Alam nilang ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay, isang kabanata kung saan ang mahika at kabutihan ay magkasamang umiiral. Sa paglipas ng mga araw, nagkaroon ng malaking pagbabago sa takbo ng negosyo ni Mang Tomas. Dahil sa mahiwagang kagamitan na ibinigay ni Alab, bumilis ang produksyon ng mga bangka at tumaas ang kanilang kalidad. Ang kanilang maliit na pagawaan ay unti-unting nakilala sa buong nayon at maging sa mga kalapit na bayan. Isang umaga, habang abala sa paggawa ng bangka, dumating si Aling Wilma, isa sa mga kilalang negosyante sa kanilang lugar. Mang Tomas, narinig ko ang tungkol sa magagandang bangkang ginagawa nyo. Gusto kong magpagawa ng 10 bangka para sa aking negosyo, sabi ni Aling Wilma na may ngiti sa labi. Nagulat si Mang Tomas sa biglaang pagdagsa ng order. Maraming salamat, Aling Wilma. Gagawin namin ang lahat para mapagbigyan kayo sa lalong madaling panahon, sagot ni Mang Tomas na may kasiyahan sa boses. Habang nag-uusap, lumapit si Alfred at Lina. Tatay, kaya ba natin ang ganito karaming order? Tanong ni Alfred na may halong pag-aalala. Oo, kaya natin ito, sagot ni Mang Tomas na puno ng determinasyon. Sa tulong ng mahiwagang kagamitan at ng ating pagsusumikap, tiyak na magagawa natin ito. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho ng husto sina Mang Tomas at ang kanyang mga anak. Ang kanilang pagawaan ay puno ng buhay, may tunog ng mga martilyo at lag-ari na nagsasama-sama upang lumikha ng mga dekalidad na bangka. Napansin ni Mang Tomas ang pagbabago sa kanilang pagawaan. Ang dating mabagal na produksyon ay naging mabilis at epesyente dahil sa mahiwagang kagamitan. Habang nagtatrabaho, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Tomas na makipag-usap kay Alfred. Alfred, napansin ko na mas magaan ang trabaho natin ngayon. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Tanong ni Mang Tomas. Masaya po ako, Tay. Parang nagkaroon ng bagong pag-asa sa atin.
Mas marami tayong nagagawa at mas nakakatulong pa tayo sa iba, sagot ni Alfred na may ngiti. Oo nga anak, ang mahalaga ay patuloy tayong nagtutulungan at nag-aalaga sa isa't isa, dagdag ni Mang Tomas. Dahil sa lumalaking demand, napilitan si Mang Tomas na kumuha ng karagdagang mga tauhan upang makatulong sa produksyon. Naging bahagi ng kanilang pagawaan sina Mang Ramon, isang veteranong manggagawa, at si Aling Nita, na may kahusayan sa pagdidisenyo ng bangka. Ang kanilang pagawaan ay naging mas abala at mas masigla. Isang hapon, nagtipon-tipon sila upang pag-usapan ang kalagayan ng kanilang negosyo. Mang Tomas, ang laki na ng pagbabago sa pagawaan natin. Mas maraming kliyente ang dumarating at mas maganda ang ating mga produkto, sabi ni Mang Ramon. Tama ka Mang Ramon. At ito ay dahil sa pagtutulungan nating lahat, sagot ni Mang Tomas. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong sipag at dedikasyon. Nagsalita rin si Lina. Tay, nararamdaman ko pong mas nagiging masaya ang mga tao sa paligid natin. Marami pong nagtatanong kung paano natin mabilis na nagagawa ang mga ganitong kagandang bangka. Huwag nating kalimutan na ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ni Alab at sa ating determinasyon na makatulong sa ating mga kapwa, sabi ni Mang Tomas na may ngiti. Habang patuloy na lumalaki ang kanilang negosyo, ramdam din ng komunidad ang pag-unlad. Maraming pamilya ang nagkaroon ng bagong pag-asa dahil sa trabaho at oportunidad na hatid ng pagawaan ni Mang Tomas. Ang dating tahimik na nayon ay naging masigla at masaya. Isang araw, dumating si Kapitan Lito, ang pinuno ng kanilang barangay. Mang Tomas, nais kong pasalamatan ka sa malaking tulong na hatid ng iyong pagawaan sa ating nayon. Maraming pamilya ang natulungan at nagkaroon ng bagong pag-asa dahil sa iyo, sabi ni Kapitan Lito na puno ng pasasalamat. Maraming salamat din Kapitan Lito. Ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ng bawat isa sa atin, sagot ni Mang Tomas na may kasiyahan sa puso. Habang nag-uusap si Mang Tomas at Kapitan Lito, lumapit sina Alfred, Lina, at Manny. Tay, gusto po naming magpatuloy sa pagtulong sa iba. Paano po kaya natin mas mapapalawak ang ating pagtulong? Tanong ni Alfred. Maraming paraan anak. Maaari tayong mag-organisa ng mga workshop upang turuan ang mga tao ng iba't ibang kasanayan. Pwede rin tayong magbigay ng suporta sa mga proyektong pangkomunidad, sagot ni Mang Tomas na puno ng inspirasyon. Nakakatuwa pong isipin na ang ating maliit na pagawaan ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng marami, sabi ni Lina na may kasiyahan. Tama ka Lina. At sa tulong ng lahat, patuloy tayong magiging instrumento ng kabutihan, sagot ni Mang Tomas. Sa pagtatapos ng araw, natulog silang lahat na may ngiti sa kanilang mga labi. Alam nilang sa bawat araw na dumaraan, patuloy silang magiging liwanag sa kanilang komunidad. Ang kanilang negosyo ay hindi lamang isang paraan ng kabuhayan kundi isang simbolo ng pag-asa at kabutihan na kanilang ibinabahagi sa lahat. Dahil sa tulong ng mahiwagang kagamitan at ang paglago na nararanasan ng negosyo ni Mang Tomas, nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-ipon ng sapat na pera para sa isang makabuluhang proyekto. Napansin niyang maraming mga bata sa kanilang nayon ang hindi nakakapag-aral dahil sa layo ng mga paaralan. Dahil dito, nagpasya siyang gamitin ang perang naipon upang magtayo ng isang paaralan, parehong elementarya at sekundarya, sa kanilang nayon. Isang gabi, habang nagtipon ang pamilya sa kanilang sala, nagsimula ang usapan tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Mga anak, gusto kong ibahagi sa inyo ang aking plano, panimula ni Mang Tomas habang tinitingnan ang tatlo niyang anak. Napansin ko na maraming bata sa ating nayon ang hindi nakakapag-aral dahil sa layo ng mga paaralan. Iniisip ko na gamitin ang perang naipon natin mula sa paglago ng ating negosyo para magtayo ng isang paaralan dito sa ating lugar. Nagtama ang mga mata ni na Alfred, Lina, at Manny sa kanilang tatay Tomas, punong-puno ng pag-asa at kasiyahan. Napakagandang ideya po niyan tay. Maraming bata ang matutulungan, sabi ni Lina na may ngiti sa kanyang labi. Opo tatay, pero paano po natin sisimulan ito? Hindi po ba mahirap magpatayo ng paaralan? Tanong ni Alfred na may halong pag-aalala. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Mang Tomas kay Kapitan Lito, ang pinuno ng kanilang barangay, upang ipaalam ang kanyang plano. Kapitan Lito, gusto kong magpatayo ng isang paaralan dito sa ating nayon. Napansin ko kasing maraming bata ang hindi nakakapag-aral dahil sa layo ng mga paaralan, sabi ni Mang Tomas habang sila'y nag-uusap sa opisina ng barangay. Napakaganda ng iyong plano Mang Tomas. Malaking tulong ito sa ating barangay.
Suportado kita sa lahat ng iyong pangangailangan, sagot ni Kapitan Lito na may ngiti sa kanyang labi. Sa tulong ng mga lokal na opisyal at inhinyero, nagsimula ang pagpaplano at disenyo ng paaralan. Nakipag-ugnayan din si Mang Tomas kay Aling Nita, isang guro sa kalapit na bayan, upang maging bahagi ng proyekto. Aling Nita, gusto kitang imbitahan na maging isa sa mga guro sa bagong paaralan na itatayo namin dito sa Nayon, sabi ni Mang Tomas. Napakagandang proyekto nito, Mang Tomas. Ikinalulugod kong maging bahagi nito. Maraming bata ang nangangailangan ng edukasyon, sagot ni Aling Nita na puno ng kasiyahan. Habang isinasagawa ang konstruksyon, abala si Mang Tomas at ang kanyang mga anak sa paghahanda ng lugar. Nagtrabaho silang lahat upang masiguro na magiging maayos at ligtas ang bagong paaralan. Alfred, siguruhin mong maayos ang mga kahoy na gagamitin natin sa gusali, utos ni Mang Tomas. Opo tatay, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, sagot ni Alfred na may determinasyon. Si Lina naman ay abala sa pagtulong sa mga manggagawa. Tatay, ano pa po ang kailangan natin gawin? Tanong ni Lina. Kailangan nating maghanda ng mga kagamitan at kasangkapan para sa mga silid-aralan. Siguraduhin nating kumpleto ang lahat, sagot ni Mang Tomas. Habang isinasagawa ang konstruksyon, naghanap si Mang Tomas ng mga guro na may malasakit sa pagtuturo. Nakipagkita siya kay Aling Divina, na dati niyang kaklase at ngayon isang mahusay na guro sa kalapit na bayan. Aling Divina, nais kong imbitahan ka na maging isa sa mga guro sa bagong paaralan na itatayo natin dito sa Nayon, sabi ni Mang Tomas. Napakabuting proyekto nito, Mang Tomas. Ikinalulugod kong maging bahagi nito. Sagot ni Aling Nita na may ngiti, habang dumarami ang mga guro na pumapayag magturo. Lalong lumalapit sa katuparan ang pangarap ni Mang Tomas na magtayo ng paaralan. Ang mga guro ay binigyan ng maayos na tirahan at sapat na sahod upang masiguro ang kanilang kasiyahan at dedikasyon sa pagtuturo. Dumating ang araw ng pagbubukas ng paaralan. Nagtipon-tipon ang buong komunidad upang saksihan ang makasaysayang araw na ito. Ang bagong paaralan ay may mga malalawak na silid-aralan, malinis na palikuran, at isang malawak na palaruan para sa mga bata. Ngayon, mga kababayan, natupad na ang ating pangarap na magkaroon ng sariling paaralan dito sa ating Nayon. Sana'y gamitin natin ito ng maayos upang matiyak na lahat ng bata ay makakapag-aral, sabi ni Mang Tomas habang nagbibigay ng talumpati. Puno ng kasiyahan ang mga magulang at mga bata. Maraming magulang ang lumapit kay Mang Tomas upang magpasalamat. Maraming salamat, Mang Tomas. Dahil sa iyo, magkakaroon ng magandang kinabukasan ng aming mga anak, sabi ni Aling Wilma na may luha ng pasasalamat. Habang lumilipas ang mga buwan, nakita ang malaking pagbabago sa Nayon. Maraming bata ang masigasig na pumapasok sa paaralan. Nagkaroon ng mga programa at aktibidad na nagpaigting sa kanilang kasanayan at kaalaman. Isang araw, habang nag-uusap si Mang Tomas at Kapitan Lito, naisip ni Mang Tomas ang mga susunod na hakbang para mas mapabuti pa ang paaralan. Kapitan, sa tingin ko, kailangan natin ng mga karagdagang libro at kagamitan para sa ating mga mag-aaral. Tama ka, Mang Tomas. Ang iyong mga ideya ay siguradong makakatulong sa pag-unlad ng ating paaralan, sagot ni Kapitan Lito. Habang nagpapahinga si Mang Tomas sa ilalim ng puno, lumapit si Alfred. Tatay, napakagandang ideya po ng pagtatayo ng paaralan. Maraming bata ang natutulungan at nagiging masaya. Tama ka, Alfred. Ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. At dahil sa ating pagtutulungan, mas marami pang bata ang makakamtan ang kanilang mga pangarap, sagot ni Mang Tomas na puno ng pagmamalaki. Sa pagtatapos ng araw, natulog silang lahat na may ngiti sa kanilang mga labi. Alam nilang sa bawat araw na dumaraan, patuloy silang magiging liwanag sa kanilang komunidad. Ang kanilang negosyo ay hindi lamang isang paraan ng kabuhayan kundi isang simbolo ng pag-asa at kabutihan na kanilang ibinabahagi sa lahat. Sa unang araw ng pasukan sa bagong paaralan, ang buong Nayon ay puno ng sigla at pag-asa. Ang mga magulang, kasama ang kanilang mga anak, ay naglakad patungo sa bagong paaralan na may mga ngiti sa kanilang mga labi, habang pinagmamasdan ang magandang arkitektura at maluwag na kapaligiran na handog ni Mang Tomas at ng komunidad. Anak, tignan mo, ito na ang bagong paaralan mo. Malapit lang sa ating bahay, sabi ni Aling Mirna sa kanyang anak na si Ana habang hinahatid siya. Opo, inay. Masaya ako na malapit na ang aking bagong paaralan, tugon ni Ana. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at pananabik. Pagdating sa paaralan,
Sinalubong sila ni Mang Tomas, kasama ang mga guro, sa gate ng paaralan. Magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating bagong tahanan ng kaalaman, bati ni Mang Tomas, na may ngiting sumasalubong sa bawat mag-aaral at magulang na dumadaan. Sa loob ng silid-aralan, si Teacher Carla, isa sa mga naunang guro na tinanggap sa paaralan, ay nag-set up ng kanyang mga aralin para sa araw. Habang inihahanda niya ang kanyang mga gamit, lumapit si Jennifer, isang parent, na nagboluntaryo bilang assistant teacher. Teacher Carla, mayroon po ba akong maitutulong sa inyo? Tanong ni Jennifer, na handang-handang magbigay ng suporta. Oo Jennifer, pakitulungan akong mag-ayos ng mga libro at learning materials. At siguro, maaari mo ring ikwento sa mga bata ang iyong karanasan nung nag-aaral ka pa, sabi ni Teacher Carla, na nakangiti sa kasiglahan ni Jennifer. Habang nagkaklase, naobserbahan ni Jennifer kung paano masigasig na nakikinig ang mga bata, sumasagot sa mga tanong, at aktibong lumalahok sa mga diskusyon. Nakita niya kung paano nagbukas ang bagong paaralan ng maraming oportunidad hindi lang para sa mga bata, kundi pati na rin para sa mga guro na makapagturo sa isang mas magandang kapaligiran. Sa katapusan ng unang linggo, inorganisa ni Kapitan Lito at Mang Tomas ang isang community meeting upang talakayin ang mga epekto ng bagong paaralan sa nayon. Kapwa natin mga magulang, guro, at kaibigan, nais kong malaman ang inyong mga pananaw at karanasan sa unang linggo ng ating paaralan, panimula ni Kapitan Lito sa pulong. Isang magulang ang tumayo, si Mang Jose, na may 3 anak sa paaralan. Napakalaking tulong po ng paaralan para sa amin. Nakikita ko na mas masaya ang aking mga anak at mas ganado silang mag-aral. Hindi na nila kailangang maglakbay ng malayo, at ligtas sila dito sa ating nayon. Sumang-ayon ang iba pang mga magulang, nagpapasalamat kay Mang Tomas at sa mga guro para sa kanilang dedikasyon. Ang mga guro naman ay nagbigay ng feedback tungkol sa kanilang mga karanasan sa pagtuturo sa mas moderno at kumpletong pasilidad. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng suporta mula sa komunidad. Bilang isang guro, malaki ang naitutulong ng magandang kapaligiran sa pagtuturo para mas may bahagi ko ang kaalaman sa mga bata, sabi ni Teacher Carla. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging malinaw ang positibong epekto ng paaralan sa buong nayon. Ang mga bata ay hindi lamang napag-aaralan ng mga akademikong kaalaman kundi pati na rin sa mga aral sa buhay na magagamit nila habang sila'y lumalaki. Isang gabi, habang nakaupo sa labas ng kanyang bahay, pinagmamasdan ni Mang Tomas ang mga bituin sa langit, nagmuni-muni siya sa mga nagawa. Tay, bakit po kayo nakangiti? Tanong ni Alfred, na lumapit sa kanya. Nakikita ko lang ang bunga ng ating mga pagsisikap, anak. Ang ating paaralan ay hindi lamang lugar ng pag-aaral kundi isang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ng ating komunidad. Ito ang nagpapatunay na kapag tayo'y nagtulungan, walang imposible, sagot ni Mang Tomas, na may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Sa pagtatapos ng araw, ang buong barangay ay nakaramdam ng malalim na pasasalamat at pagpapahalaga sa edukasyon bilang susi sa kanilang patuloy na pag-unlad at tagumpay. Sa bagong tatag na paaralan sa nayon, ang mga batang katulad ni na Alfred, Lina, at Manny ay nabigyan ng pagkakataong matuto sa isang kapaligiran na puno ng suporta at inspirasyon. Habang lumilipas ang mga araw, hindi lamang sila nagiging bihasa sa mga akademikong aralin kundi pati na rin ang mga praktikal na kasanayang magagamit nila sa araw-araw na buhay. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan, nag-uusap sina Alfred at Lina tungkol sa kanilang mga natutunan. Alam mo, Lina, kanina sa klase sa agham, natutunan namin kung paano gumagana ang mga simple machines. Nakakatuwa isipin na ang mga prinsipyong iyon ay ginagamit natin sa paggawa ng mga bangka, sabi ni Alfred, habang masigasig na ipinapaliwanag ang kanyang mga natutunan. Talaga, paano naman? Tanong ni Lina, na laging interesado sa mga bagong kaalaman na maaaring makatulong sa kanilang negosyo. Halimbawa ang lever. Di ba gumagamit tayo ng mga clamp sa paghawak ng mga tabla? Yun pala, lever ang tawag doon at may mga batas ng physics na nagpapaliwanag kung bakit ito epektibo, paliwanag ni Alfred. Nakikinig si Lina habang lumalawak ang kanyang pag-unawa. Ibig sabihin, mas madali nating magagawa ang trabaho kung maiintindihan natin ang mga batas na yan at ma-apply natin sa ating ginagawa. Oo at hindi lang yon. Maaari rin nating gamitin ang mga prinsipyong ito para gumawa ng mas mahusay na mga kagamitan o kahit paano ay mapabuti ang ating mga proseso, dagdag ni Alfred,
na puno ng excitement sa mga posibilidad. Isang araw, nang magkaroon ng pagkakataong ipakita ni Alfred ang kanyang mga natutunan, naisipan niyang magmungkahi kay Mang Tomas ng isang bagong paraan para sa pagkakabit ng mga tabla sa bangka. Tay, pwede po ba tayong gumamit ng pulley system para sa pag-angat ng mga mabibigat na materyales? Natutunan po namin sa paaralan na ito ay makakabawas sa puwersang kailangan natin para buhatin ang mga ito, suhestyon ni Alfred isang umaga habang sila'y nag-aalmusal. Napangiti si Mang Tomas. Napakagandang ideya, Alfred. Ipagpatuloy mo ang pag-iisip ng mga makabagong ideya. Subukan natin ito at tingnan natin kung paano ito makakatulong sa atin. Sa tulong ni Alfred, binuo nila ang pulley system sa kanilang pagawaan. Nang matapos ito, nakita nila ang malaking pagbabago sa bilis at kahusayan ng kanilang trabaho. Lalong humanga si Mang Tomas sa kahalagahan ng edukasyon sa pag-unlad ng kanilang negosyo. Samantala, si Lina naman ay natuto ng tungkol sa basic accounting sa paaralan. Isang gabi, lumapit siya kay Mang Tomas. Tatay, sa tingin ko kailangan nating magkaroon ng mas maayos na sistema para sa pagtatala ng ating mga gastusin at kita. Pwede ko po bang subukan i-manage ito gamit ang natutunan ko sa accounting? Tanong niya, na umaasang makatulong pa lalo sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Magaling, Lina. Masaya akong makita na ginagamit mo ang iyong mga natutunan para makatulong sa ating pamilya, sagot ni Mang Tomas, na labis na ipinagmamalaki ang kanyang anak. Habang isinasaayos ni Lina ang sistema ng accounting, napansin niya kung gaano kahalaga ang kanyang papel sa pagtiyak na ang negosyo ay nananatiling matatag at umuunlad. Sa paggawa nito, natutunan niyang pahalagahan ang kanyang mga aralin, at nakita niya kung paano ito magagamit hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kabutihan ng kanilang buong pamilya. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, pinag-uusapan ng pamilya kung paano nila magagamit ang kanilang mga aralin para magpatuloy sa pagtulong at pag-inspire sa iba. Dahil sa edukasyon, marami tayong natutunan at naibahagi. Ito ang susi sa maraming oportunidad at pagbabago, sabi ni Mang Tomas, habang yakap ang kanyang mga anak. Ang mga aralin sa paaralan ay hindi lamang para sa mga pagsusulit, kundi para sa buhay, para makagawa ng positibong pagbabago sa mundo sa paligid nila. Sa patuloy na paglago ng negosyo ni Mang Tomas, hindi lamang sa paggawa ng bangka nakatuon ang kanyang atensyon kundi pati na rin sa pag-aangat ng kabuhayan ng buong komunidad. Nais niyang masiguro na ang mga tao sa kanilang baryo ay magkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa dagdag kita. Dahil dito, nagpasya siyang mag-organisa ng mga livelihood training na magbibigay ng kaalaman at kasanayan sa iba't ibang aspeto ng negosyo. Isang gabi, habang nagkakape si Mang Tomas kasama ang kanyang mga anak, binuksan niya ang usapan tungkol sa kanyang bagong plano. Mga anak, nais kong ibahagi sa inyo ang isa ko pang plano. Bukod sa paggawa ng bangka, gusto kong tulungan ang ating mga kapwa na magkaroon ng dagdag kita. Balak kong mag-invite ng mga eksperto para sa livelihood training tulad ng paggawa ng Spanish sardines at pag-smoke ng isda, sabi ni Mang Tomas. Napakagandang ideya po niyan, Tay. Siguradong makakatulong ito sa marami nating kababayan, sabi ni Alfred, na laging handang sumuporta sa mga plano ng kanyang ama. Paano po tayo magsisimula, Tay? Tanong ni Lina, na laging praktikal at organisado sa kanyang mga gawain. Kailangan nating mag-imbita ng mga eksperto at mag-set up ng regular na schedule para sa mga training. Open ito para sa lahat, lalo na sa mga gustong matuto at magdagdag ng kita, sagot ni Mang Tomas na puno ng determinasyon. Sa tulong ni Manny, na mahusay sa pag-aayos ng mga kaganapan, sinimulan nilang ayusin ang unang livelihood training. Nag-imbita sila ng eksperto sa paggawa ng Spanish sardines, si Aling Pilar, na kilala sa kanyang husay at karanasan. Magandang araw, Aling Pilar. Kami po ay nagpaplano ng livelihood training dito sa aming baryo. Nais po sana naming imbitahan kayo bilang tagapagturo, magalang na inanyayahan ni Manny. Masaya akong makatulong, Manny. Mahalaga ang may bahagi ang kaalaman sa mga susunod na henerasyon, tugon ni Aling Pilar, na agad pumayag sa imbitasyon. Dumating ang araw ng training, at maraming tao ang dumalo. Bata man o matanda, lahat ay sabik na matuto mula kay Aling Pilar. Unang-una, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang sangkap at pamamaraan sa paggawa ng Spanish sardines. Hindi lamang ito basta pagluluto, kundi isang sining na nangangailangan ng precision at dedikasyon, paliwanag ni Aling Pilar habang ipinapakita ang mga pangunahing hakbang. Habang nagde-demonstrate si Aling Pilar,
Si Alfred at Lina ay tumutulong sa pagpapaliwanag at pagsagot sa mga tanong ng mga kalahok. Kitang-kita ang kanilang pagmamalaki at kasiyahan sa pagbabahagi ng kanilang natutunan. Aling Pilar, gaano po katagal bago natin makuha ang tamang timpla ng mga sangkap? Tanong ni Aling Wilma, isang ina na nais matuto upang magdagdag ng kita para sa kanyang pamilya. Ito ay maaaring magtagal ng ilang linggo o buwan depende sa inyong tiyaga at pagsasanay. Huwag kayong titigil, sapagkat sa bawat pag-aaral, mas gaganda ang inyong produkto, sagot ni Aling Pilar na may ngiti. Sumunod na linggo, nag-organisa naman sila ng training sa pag-smoke ng isda. Nag-imbita si Mang Tomas ng isang eksperto, si Mang Cardo, na kilala sa kanyang husay sa pag-smoke ng isda. Mga kababayan, ang pag-smoke ng isda ay isang tradisyonal na pamamaraan na nagbibigay ng kakaibang lasa at tumutulong sa mas mahabang shelf life ng ating produkto, panimula ni Mang Cardo habang nagde-demonstrate. Habang tinuturuan ni Mang Cardo ang mga tao, si Lina at Manny naman ay abala sa pag-a-assist sa mga kalahok. Lina, pakiabot nga ng mga kahoy na gagamitin natin sa pag-smoke, utos ni Mang Cardo. Opo Mang Cardo, napaka-interesting po talaga ng proseso nito, sagot ni Lina habang inaabot ang mga kahoy. Habang nakikinig, naramdaman ng mga kalahok ang pag-asa at kasiyahan. Alam nyo, hindi ko akalaing kaya pala nating gawin ito. Malaking tulong ito sa ating lahat, sabi ni Mang Jose, isang mangingisda na nais matuto ng bagong paraan para madagdagan ang kita. Pagkatapos ng mga training, lumapit si Aling Elena kay Mang Tomas. Napakalaking tulong po ng mga training na ito Mang Tomas. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa amin na matuto ng bagong kasanayan na magagamit namin sa pagpapabuti ng aming mga kabuhayan. Masaya ako na naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo Aling Elena. Layunin namin na hindi lamang magturo ng kasanayan kundi maging inspirasyon din sa pagtutulungan at pag-unlad ng bawat isa, tugon ni Mang Tomas, na labis ang kagalakan sa positibong epekto ng kanilang inisyatibo. Sa pagtatapos ng araw, habang nagpapahinga si Mang Tomas sa kanyang duyan, pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw at pinagnilayan ang mga pagbabagong naganap sa kanilang komunidad. Tay, mukhang malalim ang iniisip mo, puna ni Alfred, na lumapit at naupo sa tabi niya. Naiisip ko lang kung gaano kahalaga ang bawat hakbang na ginagawa natin para sa ating komunidad. Sa bawat workshop, sa bawat araw ng pagtuturo, nakikita ko ang potensyal ng bawat isa na magbago at umunlad, pagbabahagi ni Mang Tomas, na puno ng pag-asa. Opo Tay, nakaka-inspire po talaga ang makitang umuunlad ang bawat isa dahil sa mga ginagawa natin, sagot ni Lina, na mayroong pagmamalaki at kasiyahan. Sa kanilang munting pag-uusap, pareho nilang naramdaman ang kaligayahan at kasiyahan sa mga positibong pagbabago na kanilang naibahagi. Alam nilang sa pamamagitan ng edukasyon, pagtuturo, at pag-aalaga, hindi lamang nila napapaunlad ang kanilang negosyo kundi nag-aambag din sila sa patuloy na paglago ng kanilang kapwa. Isang hapon, habang abala si Mang Tomas sa kanyang pagawaan, biglang napaupo siya, hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang paghinga ay naging mabigat at mabagal. Si Alfred, na nagtatrabaho sa kabilang sulok, agad na napansin ang pagbabago sa kanyang ama at dali-daling lumapit. Tay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Alfred, puno ng pag-aalala. Hindi ako sigurado anak, parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko, sagot ni Mang Tomas, hirap ang bawat salita. Walang inaksayang oras si Alfred. Tinulungan niya ang kanyang ama na makasakay sa kanilang sasakyan at dali-dali silang nagtungo sa pinakamalapit na ospital. Si Lina at Manny ay sumunod sa kanila dala ang mabigat na damdamin ng pag-aalala. Sa emergency room, agad na inasikaso ng mga doktor si Mang Tomas. Habang naghihintay sa labas, puno ng tensyon ang magkakapatid, hawak-hawak ang isa't isa ang mga kamay, umaasa sa magandang balita. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor na may mabigat na ekspresyon sa mukha, nagpapahiwatig na hindi maganda ang balita. Lumapit siya kina Alfred, Lina, at Manny. Paumanhin sa balitang ito, ngunit ang kalagayan ng inyong ama ay lumalala. Ang kanyang sakit sa puso ay mas malubha kaysa sa inaasahan namin. Nagsasagawa kami ng lahat ng maaari, ngunit kailangan ninyong maghanda para sa lahat ng posibilidad, mahinahong paliwanag ng doktor. Napayuko si Alfred, habang si Lina at Manny ay hindi napigil ang umiyak. Sa kabila ng kanilang takot, nagtanong si Alfred, may magagawa pa ba kami Dok? Maaari kayong magdesisyon tungkol sa mga susunod na hakbang sa paggamot.
ngunit pinapayuhan ko kayo na asikasuhin na rin ang mga pangangailangan para sa maaaring mangyari, sagot ng doktor, na may simpatsya sa kanyang boses. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling si Mang Tomas sa ospital, hindi siya iniwan ng kanyang pamilya. Ang komunidad na kanyang tinulungan at pinalago ay nagpakita rin ng kanilang suporta. Dumagsa ang mga tao sa ospital upang mag-alay ng dasal, pagkain, at anumang tulong na kanilang maibibigay. Isang gabi, sa isang tahimik na sandali sa ospital, nag-usap sina Alfred at Mang Tomas. Tay, huwag po kayong mag-alala. Kami na po ang bahala sa lahat sa bahay at sa pagawaan, mahinahong sabi ni Alfred, pinipigilan ang kanyang emosyon. Maraming salamat anak, napakalakas ng loob mo. Alam kong kaya mo, mahina ngunit may pagmamalaking tugon ni Mang Tomas. Alagaan mo ang iyong mga kapatid. At huwag mong pabayaan ang paaralan. Sa bawat pagdalaw ng mga kaibigan at kapitbahay, lalo nilang naramdaman kung gaano kalalim ang naiambag ni Mang Tomas sa kanilang buhay. Maraming kwento ng pagmamalasakit at tulong ang ibinahagi, na nagpapalakas ng loob sa pamilya sa gitna ng pagsubok. Sa paglipas ng mga araw, lumala ang kalagayan ni Mang Tomas, at mas madalas siyang manatili sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor. Sa kabila ng kanyang paghihirap, pinilit niyang magpakita ng katatagan sa harap ng kanyang mga anak. Isang hapon, nang mag-isa si Mang Tomas sa kanyang silid, pinagnilayan niya ang kanyang buhay. Salamat sa lahat ng biyaya, bulong niya sa sarili, tinitingnan ang mga larawan ng kanyang pamilya at ang komunidad na kanyang inaruga. Ang pamilya ni Mang Tomas, bagamat nahaharap sa matinding pagsubok, ay natutunan ang kahalagahan ng pagkakaisa at lakas ng loob. Habang hinaharap nila ang hindi tiyak na kinabukasan, ang pagmamahal at suporta ng bawat isa, at ng buong komunidad, ay naging kanilang sandigan at ilaw sa madilim na yugto ng kanilang buhay. Habang lumalala ang kondisyon ni Mang Tomas, naramdaman niyang malapit na ang kanyang oras. Sa kabila ng panghihina, tinawag niya ang kanyang mga anak at mga malalapit na kaibigan sa kanyang silid sa ospital upang ipahayag ang kanyang huling habilin. Alfred, Lina, Manny, mahinang tawag ni Mang Tomas, habang hawak ang kamay ni Alfred. May mga bagay akong gustong iparating sa inyo. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Lina habang si Manny ay pilit pinipigilan ang pag-iyak. Tay, ano po iyon? Tanong ni Alfred, na sinusubukang maging matatag para sa kanilang lahat. Una sa lahat, nais kong pasalamatan kayo sa inyong pagmamahal at suporta. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala kayo. Mahal na mahal ko kayo mga anak, sabi ni Mang Tomas na may kasamang ngiti, bagamat mahina. Tay, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kayo po ang nagbigay sa amin ng pagkakataong magkaroon ng magandang buhay, tugon ni Alfred, habang pinipigilan ang kanyang luha. Alfred, ikaw ang panganay at alam kong kaya mong pamunuan ang ating pamilya. Alagaan mo ang iyong mga kapatid at siguraduhing magtutulungan kayo palagi. Ang pagawaan at ang paaralan ay malaking bahagi ng ating komunidad. Ipagpatuloy mo ang nasimulan natin, lalo na ang pagtulong sa mga nangangailangan, habilin ni Mang Tomas kay Alfred. Opo tay, ipinapangako ko po na gagawin ko ang lahat upang maipagpatuloy ang inyong nasimulan, sagot ni Alfred, puno ng determinasyon sa kabila ng kanyang kalungkutan. Lina, Manny, mahalaga rin ang inyong mga papel sa ating pamilya at komunidad. Lina, gamitin mo ang iyong kaalaman sa pag-aalaga sa ating negosyo at sa komunidad. Manny, patuloy kang mag-aral at gamitin ang iyong mga natutunan upang makatulong sa iba, sabi ni Mang Tomas habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Opo tay, gagawin po namin ang lahat para maging maayos ang lahat, sagot ni Lina na umiiyak. Opo tay, susundin po namin ang lahat ng inyong habilin, tugon ni Manny na pilit pinipigilan ang pag-iyak. Dumating din ang mga malalapit na kaibigan at kapitbahay ni Mang Tomas upang magpaalam. Mang Tomas, maraming salamat sa lahat ng iyong nagawa para sa amin. Hindi ka namin malilimutan, sabi ni Kapitan Lito habang hinahawakan ang kamay ni Mang Tomas. Maraming salamat din sa inyo. Ang inyong suporta at pagmamahal ang nagbigay sa akin ng lakas, tugon ni Mang Tomas na may ngiti. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, dumating ang araw na pumanaw si Mang Tomas. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa buong komunidad. Ang bawat isa ay nakaramdam ng pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Sa araw ng kanyang libing, nagtipon ang buong komunidad upang bigyang pugay ang kanyang alaala. Sa gitna ng seremonya, nagsalita si Alfred sa harap ng mga tao.
Mga kababayan, si Tatay Tomas ay isang mabuting tao na nagbigay ng kanyang buhay para sa ikabubuti ng lahat. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga aral at ipagpatuloy natin ang kanyang mga nasimulan. Sama-sama nating gawin ang lahat upang maging mas maganda ang ating komunidad, sabi ni Alfred na puno ng pagmamalaki sa kanyang ama. Habang lumulubog ang araw, nagpatuloy ang pag-alala at pagpapasalamat sa buhay ni Mang Tomas. Ang bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga alaala at pasasalamat sa kanya. Habang nagluluksa ang lahat, naramdaman nila ang bigat ng pagkawala, ngunit kasabay nito ay ang inspirasyon mula sa buhay ni Mang Tomas. Sa mga puso ng bawat isa, nanatili ang kanyang mga aral at ang kanyang diwa ng pagtutulungan at pagmamahalan. Alam nyo, kahit wala na si Mang Tomas, nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya sa bawat sulok ng nayon na ito, sabi ni Aling Wilma, habang pinupunasan ang kanyang luha. Tama ka Aling Wilma, ang kanyang mga aral ay magpapatuloy na magbibigay ng gabay sa atin, sagot ni Aling Nita na may luha rin sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagdadalamhati, nagsilbing inspirasyon ang buhay ni Mang Tomas sa lahat ng kanyang nakasalamuha. Ang kanyang pamana ng kabutihan at pagtutulungan ay patuloy na mabubuhay sa puso ng buong barangay, na nagpapatuloy sa kanyang adhikain para sa isang mas magandang kinabukasan. Matapos ang pagpanaw ni Mang Tomas, ang buong barangay ay nagluksa, ngunit kasabay nito ay ang pagkilala sa malawak at makabuluhang pamana na kanyang iniwan. Sa gitna ng kalungkutan, si Alfred, bilang panganay sa magkakapatid, ay kinuha ang responsibilidad na ipagpatuloy ang mga nasimulan ng kanilang ama. Isang hapon, tinipon ni Alfred sina Lina at Manny sa kanilang sala, kung saan madalas magplano si Mang Tomas. Ang hangin mula sa bukas na bintana ay dala ang halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin na inalagaan din ng kanilang ama. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa pagpapatuloy ng mga proyekto ni tatay at sa ating negosyo, panimula ni Alfred, habang seryosong nakatingin sa kanyang mga kapatid. Tama ka kuya, alam ko ito ang gusto ni tatay. Gusto niyang ipagpatuloy natin ang kanyang mga adhikain, sagot ni Lina, na may bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Bilang pinakamatanda, pakiramdam ko malaki ang responsibilidad ko sa ating pamilya at sa komunidad. Ngunit alam kong hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ang tulong ninyo, pag-amin ni Alfred. Palagi nandito ang suporta namin kuya. Gagawin namin ang lahat para makatulong, sabi ni Manny, pilit pinapalakas ang loob ng kanyang kapatid. Nagpa siya silang unahin ang pag-stabilize ng pagawaan ng bangka, na siyang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Plano kong mag-introduce ng bagong disenyo at mag-improve sa quality control. Gusto kong ituloy ang paggawa ng mga bangka hindi lang bilang negosyo kundi bilang tribute kay tatay, paliwanag ni Alfred. Magandang ideya, kuya. Sigurado akong ipagmamalaki ka ni tatay sa mga plano mong iyan, tugon ni Lina. Ako naman, tututukan ko ang paaralan. Magtutulungan tayo. Kailangan nating siguruhin na ang pagawaan at paaralan ay patuloy na konektado sa ating komunidad, dagdag ni Manny, na handang gawin ang kanyang bahagi. Sa sumunod na linggo, inayos ni Alfred ang isang pagpupulong kasama ang mga lider ng komunidad at mga dati at bagong kliyente ng pagawaan. Mga kaibigan, salamat sa inyong suporta sa mga panahong ito ng pagsubok para sa aming pamilya, simula ni Alfred, kanyang tinig ay puno ng pasasalamat at determinasyon. Nais naming ipagpatuloy ang legasiya ng aking ama sa pamamagitan ng pagpapalakas pa ng aming negosyo, at sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating komunidad sa pamamagitan ng edukasyon at livelihood programs. Alfred, nakita namin ang dedikasyon ng iyong ama sa kanyang buhay. Kami ay nandito para suportahan ka at ang iyong mga kapatid sa anumang paraan na kaya namin, sagot ni Kapitan Lito. Sa mga sumunod na buwan, si Alfred, kasama ang kanyang mga kapatid, ay nagtrabaho ng walang tigil upang matiyak na ang kanilang mga plano ay maisakatuparan. Ang pagawaan ay unti-unting bumalik sa normal, habang ang paaralan ay nag-introduce ng mga bagong curriculum na nakatuon sa holistic development ng mga bata. Isang gabi, habang nakaupo silang magkakapatid sa veranda, pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Alam nyo, sa tingin ko, kahit wala na si tatay, nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Parang ginagabayan niya tayo, sabi ni Alfred, puno ng emosyon. Tama ka kuya, at sa bawat araw na lumilipas, ipinapakita natin na kaya nating ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. Ito ang ating paraan para irespeto ang kanyang alaala, sagot ni Lina, habang magkakahawak kamay silang tatlo, tinitingnan ng papalubog na araw.
Sa kanilang pagpapatuloy, hindi lamang nila na ipagpatuloy ang mga nasimulan ni Mang Tomas kundi na ibahagi rin nila ang espiritu ng pagmamahal at pag-aalaga sa susunod na henerasyon, na siyang tunay na pamana ng kanilang ama. Pagkaraan ng ilang buwan mula nang pumanaw si Mang Tomas, si Alfred ay ganap ng namuno sa paggawaan ng bangka at sa mga proyektong edukasyonal. Sa simula, nahirapan siya, ngunit ginamit niya ang mga aral na natutunan mula sa kanyang ama at ang mahiwagang kagamitan upang ipagpatuloy ang tagumpay ng kanilang negosyo. Isang umaga, nagtipon si Alfred kasama ang mga manggagawa sa paggawaan. Mga kaibigan, alam kong mahirap ang mga nagdaang buwan para sa atin. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na gagawin ko ang lahat upang ipagpatuloy ang nasimulan ni Tatay Tomas. Sama-sama nating itaguyod ang paggawaan na ito, sabi ni Alfred, puno ng determinasyon. Alfred, nandito kami para suportahan ka. Alam naming kaya mong pamunuan ang paggawaan tulad ng iyong ama, sagot ni Mang Ramon, isa sa mga veteranong manggagawa. Sa tulong ng mahiwagang kagamitan, pinadali ni Alfred ang proseso ng paggawa ng bangka. Nakipagtulungan siya kay Lina sa pag-manage ng accounting at pamamahala ng pondo, habang si Manny naman ay tumutok sa marketing at community relations. Sa patuloy na pagsusumikap, unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang negosyo. Nagkaroon ng mas maraming order at nadagdagan ang bilang ng mga kliyente. Isang araw, habang nag-aayos ng mga kagamitan, nilapitan ni Alfred si Mang Ramon. Mang Ramon, paano niyo po nakikita ang mga pagbabago sa paggawaan? Tanong ni Alfred. Alfred, mas maayos at mas mabilis ang proseso ngayon. At higit sa lahat, nararamdaman namin ang pagpapahalaga mo sa bawat isa sa amin, tulad ng iyong ama, sagot ni Mang Ramon na may ngiti. Isang gabi, habang nagpapahinga, nag-usap sila ni Lina at Manny. Alam nyo, araw-araw kong naaalala si tatay. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya, para sa ating pamilya, at para sa komunidad, sabi ni Alfred. Tama ka, kuya. Ang lahat ng ito ay para sa legacy ni tatay. Hindi natin siya bibiguin, sagot ni Lina. Nandito tayo para sa isa't isa. Lahat ng natutunan natin mula kay tatay, ipagpatuloy natin, dagdag ni Manny. Dumating ang araw ng unang anibersaryo ng pagkamatay ni Mang Tomas. Nagtipon ang buong komunidad upang gunitain ang kanyang buhay at mga nagawa. Isang malaking pagtitipon ang inorganisa sa paaralan na kanyang itinayo. Mga kababayan, ngayong araw na ito, ginugunita natin ang buhay at mga nagawa ni Mang Tomas. Siya ay hindi lamang isang mabuting ama kundi isang haligi ng ating komunidad. Ang kanyang mga aral ay patuloy nating isasabuhay, panimula ni Kapitan Lito habang hawak ang mikropono. Sumunod si Alfred sa pagsasalita, puno ng emosyon. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagdalo. Ang aking ama ay isang inspirasyon sa ating lahat. Ang kanyang pagmamahal at sakripisyo ay patuloy na magbibigay liwanag sa ating landas. Ipinapangako ko na ipagpapatuloy ko ang kanyang mga nasimulan at patuloy na magtutulungan tayo para sa ikabubuti ng lahat. Sa pagtatapos ng seremonya, ang mga batang natulungan ni Mang Tomas, kasama ang mga bagong henerasyon, ay nagbigay ng kanilang pasasalamat. Salamat po, Mang Tomas. Dahil sa inyo, natutunan naming mangarap, sabi ng isa sa mga bata, habang papalubog ang araw, nagtipon ang komunidad sa paligid ng isang malaking bonfire. Nagkwentuhan sila ng mga alaala kay Mang Tomas, ang kanilang mga kwento ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Alam nyo, si Mang Tomas ang nagturo sa akin kung paano magbasa at magsulat. Dahil sa kanya, natupad ko ang pangarap kong maging guro, sabi ni Aling Wilma. Siya rin ang tumulong sa amin noong walang-wala kami. Hindi niya kami pinabayaan, dagdag ni Mang Jose, isang mangingisda. Sa huling bahagi ng gabi, humarap muli si Alfred sa komunidad. Mga kababayan, ang pamana ni tatay ay hindi matatapos dito. Patuloy nating isasabuhay ang kanyang mga aral. Sama-sama nating ipagpapatuloy ang kanyang adhikain. Habang tinitingnan ng mga bituin sa langit, naramdaman ng lahat ang presensya ni Mang Tomas. Ang kanyang diwa ay mananatiling sa bawat puso ng mga taong kanyang natulungan at minahal. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, ipinangako ng komunidad na hindi nila malilimutan ang kanilang mahal na si Mang Tomas. Ang kanyang pamana ng kabutihan, pagtutulungan, at pagmamahal ay magpapatuloy sa bawat henerasyon, nagbibigay inspirasyon at liwanag sa kanilang landas.